Dumako naman tayo sa libingan ng mga bayani kung saan nahihimlay ang ilang dating pangulo, mga sundalo at iba pang mga kinikilala sa kanilang serbisyo sa bayan. Mula sa Taguig, may ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Ravi. Bagamat nga ilang araw pa bago mag-undas dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig, meron ng mga bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang ilang mga nakausap natin, pamilya ng mga pumanaw na sundalo. Napili nilang pumunta sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayon para makaiwas sa dami ng taong siguradong dadagsa sa November 1 and 2. Mas maganda raw bumisita habang maaga pa para taimtim nilang maipagdasal ang kanilang mga kamag-anak dahil hindi pa puno ng ibang bumibisita ang sementeryo. Naglilinis na rin ng mga puntod ang ilang tauhan dito sa libingan ng mga bayani, kung saan nahihimlay ang ating mga dating pangulo, mga sundalo at iba pang mga kinikilala ang serbisyo sa bayan. Ayon sa mga nakausap nating tagalinis, hapon ng October 31 nila ilalagay ang flaglets sa bawat puntod para pagdating ng November 1 ay may flaglets na sa bawat puntod ng mga tinuturing nating bayani. November 1 naman ng gabi magkakaroon daw ng candle lighting sa mga puntod dito sa libingan ng mga bayani. Tafi? Jam, may napansin ka rin bang aktibidad dun sa katabing sementeryo naman, yung American Cemetery, dyan sa lugar na yan? Ay, natin hindi tayo pumunta doon sa katabi na sementeryo, pero dito mismo sa libingan ng mga bayani, ay think mga around 2 p.m., yung ilang mga kamag-anak ni dating DFA Secretary Carlos P. Romulo ay magkasagawa sila ng seremonya, magdadasal sila doon sa may puntod yung yumaong DFA Secretary. Dahi? Okay, maraming salamat, Jam Sisante.